ginagawa sa akin to? Hindi ba't ako ang mahal mo? Hindi ba't iniwanan mo na siya dahil ako gusto mo makasama habang buhay? Bakit ngayon bigla ka na lang nagbago? Please, Dale. Huwag mo gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Saad niya. Sinusubukan niyang kumbinsin si Dale at alam niyang madadala niya ito sa awa. Ngunit mali siya at talagang hindi na siya paniniwalaan nito. Hindi ko maramdaman na mahal mo ko, Christine. And I know na pinaglalaroan mo lang ako at ginagamit mo ko. Dahil meron kang isang bagay na gusto mong makuha. Hindi ko man alam kung anong tunay mong pagkatao. O baka nagpapanggap ka lang bilang Christine. Huwag ka lang magpapahuli sa akin, Christine, at baka hindi mo magustuhan ang ganti ko. Sa kanya tinalikuran si Christine. Basta na lang niya itinapon ang bulaklak at chocolate sa kung saan ang patungo na ito sa main door. Agad niyang kinontak si Liam para magpatulong sa kanya sa paghahanap niya kay Sofia. Nang makontak na niya ito at pasakay na siya sa sasakyan, ay isang malakas na hampas ang tumama sa kanyang ulo. Natumba si Dale, dala ng pagkahilo niya at tila umiikot ang paningin niya. Nang makita niyang si Christine ang gumawa ng paghampas sa kanyang ulo, nakita niya isang kahoy ang ipinanghampas sa kanya at may bahid pang dugo doon. "You're dumb, bitch!" Mariimura niya habang sa pong ulong nagdurugo. Nagdidilim na din ang kanyang paningin dahil sa matinding pagkahilo niya. Ngumisi siya ng nakakaloko. "Yan ang nababagay sa'yo, Dale. Dahil napakatigas ng ulo mo. Kung ako na lang sanang mahal mo at pinili mo, hindi sana ito mangyayari sa'yo. Hindi ka kasi nakikinig eh." Sabay tawa nito. Pinilit niyang tumayo ngunit hinampas na naman siya ni Christine sa kanyang binti. Sumigaw na malakas si Dale dahil sa tumama ang matulis na bagay sa kanyang tuhod. Napamura siya. "Baliw ka na, Christine! Nababaliw ka na!" Sigaw niya. Umisi lang ito at batid niyang kulang pa ang ginawa nitong paghampas dito sa kanya. Kaya sa ikatlong hampas niya, ay nahuli iyon ni Dale. Mabilis niyang nakuhang hawak na kahoy ni Christine dito. "Ibigay mo sa akin yan!" Sigaw nito. "Hindi ako pumapatol na babae, Christine. Umalis ka na dito kung ayaw mo magsisi sa bandang huli." Anya, kahit nahihilo si Dale ay pinilit pa din niya makapasok sa loob ng kanyang sakyan. Kahit hindi maayos ang lakad niya dahil sa nagdurugong tuhod niya. Bumalik si Sofia sa mansyon ng magkapatid na Galvez. Nagulat si Sheila sa pagdating niya. Malungkot ang mukha niya at tila galing ito sa pag-iyak nang makita niya. Sinalubong niya ito ng yakap. "Ano nangyari sa'yo, Sofia? Bakit ganyan ang itsura mo?" Nag-aalalang tanong ni Sheila. Agad na pinapasok siya nito sa loob ng kanilang mansyon. Pinaupo siya nito sa sofa dahil tila mukhang pagod pa ito. "Dito na muna ako, Sheila. Namiss ko ang trabaho ko." Pagsisinungaling niya. "Siya nga pala, wala na akong balak lumipad na ibang bansa. Tatanggapin ko na lang yung offer sa akin ni Mr. Samonte." "What?" Sigaw ni Sheila dahil nagulat ito. "Nahihibang ka na ba? Gusto mo bang kalabanin ang asawa mo? Alam mong matinig ang labanan ng dalawang yan. Halos kamunti ka na bumagsak ang kumpanya ng asawa mo. Hindi mo ba alam yun?" "Sheila, hindi na malalaman ni Dale yun. Na ako ang magiging designer ni Mr. Samonte. Kailangan ko ng pera ngayon para maumpisahan ang masakahan ang lupain namin sa probinsya. Ayoko namang matangga na lang iyon." Nakangusong saad niya. "Hindi ko alam kung ano pumasok sa kukote mo. My God, paano ko malaman ng asawa mo ito?" Umuntong hininga siya ng malalim. "Yun talagang gusto ko. Pabagsakin siya sa mga kamay ko." Automatikong saad ni Sheila at desidido na siya sa gagawin niyang plano. Ngumiwi na lang ito. "Meron bang hindi maganda nangyari sa inyo ni Dale, ha? Sofia? Hindi mo naman gagawin itong bagay na ito na alam mong ikababagsak ng kanyang kumpanya kung sakaling manalo ka sa kompetisyon. Malaking sales ang mawawala sa kumpanya ng asawa mo at alam kong ginagawa na niya ng paraan ngayon para hindi lang ito bumagsak. My God, malaking gulo itong papasukin mo, Sofia. Tama ka. At yun talaga ang balak kong gawin sa kanya. Trabaho lang ito, Sheila, at walang personalan." Singhal niya. Napanguwi na lang siya. "Huwag kang magsisisi sa bandang huli, Sofia. Ayokong ikaw na naman ang iiyak sa bandang huli." "Hindi na ako iiyak. Natuto na ako lumaban at hindi na ako aasa sa kanya. Asan bang kuya mo?" Naikinakunot ng noon ni Sheila. "Wala siya dito. Bumalik na siya sa Amerika." "Ha? Akala ko ba dito na siya mag-work?" Na ipinagtaka na lang ni Sheila. "Ikaw, Sofia, ha? Huwag mong gagamitin si kuya kung si Dale naman talaga ang mahal mo.
Huwag mong gawin panakiputa si kuya. Kasi once na nagmahal yan, hindi ka rin niya pakakawalan. Sad nito. Ano ka ba naman, Sheila? Hindi ko gagawin iyon. May ipagagawala ako sa kanya na alam ko masasaktan si Dale sa gagawin ko. At tama nga ang kuya mo. Dapat isip ang ginamit at hindi ang puso. Sofia, nahihibang ka na talaga. Kung may problema kayo ni Dale, pag-usapan yung dalawa yan. Kasi mahirap mag-isip kung haka-haka at baka pagsisihan mo lang ang mga bagay na gagawin mo. My decision is final, Sheila. Gusto ko na magpahinga at bukas na bukas ay pupuntahan ko na si Mr. Samonte para maumpisahan ko na magtrabaho sa kanya. Excited niyang ani. Walang nagawa si Sheila at hindi na talaga niya ito mapipigilan sa gagawin niya. Kinabukasan maagang umalis si Sofia ng mansyon at hindi niya hinintay na matapos si Sheila dahil nagmamadali itong makarating sa kumpanya ni Mr. Samonte. Nalalamig din ang mga kamay niya habang tinatahak ang daan papunta doon. Hindi siya sigurado kung tatanggapin pa siya dahil may 2 buwan na din ang nakalipas nang tanggihan niyang offer nito. Habang hinihintay ni Sofia si Mr. Samonte sa kanyang opisina, bigla ang pagtawag sa kanya ni Sheila. Agad naman niyang sinagot ang tawag dahil ilang beses na din niya itong kinakancel. Bakit ba, Sheila? Ang kulit mo. Sinabi ko na sa'yo na desidido na ako eh. Please, huwag mo na akong pipilitin pa. Kiit nito. Wife, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Dale mula sa kabilang linya. Nagulat si Sofia nang marinig ang boss ni Dale sa kabilang linya. Nagtaka ito dahil numero naman ito ni Sheila. Tinignan niya muli ang numero sa screen ng kanyang cellphone. Ilang beses pa niya itong tinignan, ngunit numero talaga iyon ni Sheila. Para ano pa, Dale? Para lukuhin mo ko? Hindi ba't pinatira mo na doon si Christine sa mansyon kung saan dapat tayo magkikita? Galit na nito habang kuyong ang isang kamao niya. Pagkarating kasi niya kahapon sa mansyon ay nadat na niyang nandoon si Christine. Nagkasagutan pa ang dalawa at nag-away pa mga ito bago nilisan ni Sofia ang mansyon. Napansin na lang ni Sofia na may kahinahinala sa mga kilos ni Christine nang makita niya itong parang nasisiraan ng bait. I'll wait you here at the parking area. Nandito si Liam para ipaliwanag sa'yo ang lahat. If you don't, huwag mo antayin na puntahan kita dyan at ilalagay kita sa sako, whether you like it or not. Mading utos ni Dale. Sa kanya ito, binabaan ng tawag. Ngumuso si Sofia nang mapatingin siya kay Janeline, ang secretary ni Mr. Samonte na mukhang masungit dahil sa taas at kapal ng kanyang kilay. Padabog na umalis siya. Hindi niya napinansin ang pagtawag sa kanya ng secretary dahil kahit masungit ito, mas natatakot pa din siya kay Dale. Kaya agad niyang pinuntahan ito sa parking area kung saan doon siya iniintay ni Dale. Nang marating na niya ang ground floor, ay agad naman siyang sinalubong ni Mr. Samonte. Nginitaan niya ito. Sofia, you're back. Anito na may ngisi sa kanyang labi. Tipid na ngumiti ito. So, tinatanggap mo na bang offer ko sa'yo? Let's talk about this in my office. Come on. Pag-aya nito at inabot pa ang braso sa kanya. Naiawang na lang niya ibabang labi niya na makita naman niya sa Dale na patungo na sa kanilang kinaroroonan habang ang lahat ng mga taong empleyado ni Mr. Samonte ay napatingin sa paparating na sa Dale. Kinabahan si Sofia na halos manlamig ang mga kamay niya sa sobrang kaba dahil sa kakaibang titig ni Dale sa kanya. Napatingin na lang si Mr. Samonte sa kanyang likuran dahil sa pagkatulala ni Sofia. Dale? Kunot to ang ani ni Mr. Samonte nang nasa harapan na niya ito. Ngumisi naman ito. What are you doing here in my company? Tanong ni Mr. Samonte. Sinuli pa ni Dale ang asawa niya. Hinitaan niya ito ng pagkatamis-tamis. I mean, my wife. I'm picking her up. Sabay kindat pa nito, dito na halos manlambot ang mga tuhod ni Sofia dahil sa kilig. Yung galit niya kanina ay napalitan ng saya. Hindi siya makapaniwala na nandito ang asawa niya at sinusundo na siya nito. Ang akala niya ay si Christine, ang mahal niya. Pero mali lang pala siya ng akala. Nagpadalos-dalos siya sa bugso ng kanyang nadarama dahil sa galit na hindi niya alam kung ano ang siyang dahilan. Wife. Tawag niya pa dahil natulala na ito. Ha? Ano sabi mo, Dale? Tarantang tanong ni Sofia na halos magkanda hulog-hulog na ang mga dala niyang envelope at folders sa kanyang kamay. Agad namang pinulot iyon ni Sofia at tumulong na din si Dale sa pagpupulot ng mga nagkalat na sketch paper sa sahig. Nakita ni Dale ang lahat ng mga gawa ni Sofia na designs na kagabi niya lang ito natapos. Nakita din ni Mr. Samonte ang mga gawa nito mga designs. Nang hinayang ito dahil magaganda mga designs na kanyang ginawa. Inabot lahat iyon ni Dale kay Sofia nang magtama ang kanilang mga mata. Thank you. Anito na may pekeng pagngiti sa asawa.
Nahiya kasi siya kay Dale dahil sa gusto nitong kalabanin ang negosyo ng asawa. Naunang umalis si Dale, napakaramdam ni Sofia inainis ito dahil nagpapaalam pa kasi si Sofia kay Mr. Samonte dahil hindi natuloy ang kanyang plano na magtrabaho dito. Sumunod na din si Sofia kay Dale at pakiramdam niya ay nagsiselos ito kay Mr. Samonte. Dale! Tawag ni Sofia. Huminto si Dale na nakatalikod mula sa kanya. Nakita na lang din Sofia na may banda ang ulo nito malapit sa kanyang tenga. Ano nangyari sa'yo at bakit may sugat ang ulo mo? Nag-aalalang tanong niya. Sumama ka sa akin kung gusto mong malaman na lahat ng mga kasagutan dyan sa tanong mo. Malamig nitong tugon. Saka nito tinungo ang sakyan niya na nakasunod lang sa kanya si Sofia. Nakita niya na nandito nga si Liam at si Sheila. Napasimangot na lang siya at nahihiya siya kay Sheila. Pilit niyang iniiwasan ang mapanuksong mga titig nito. Sumakay na lang siya nang buksan ni Dale ang pinto ng kanyang sakyan at umalis na ang mga ito na hindi na nila nagawang magpaalam sa kanila. Anong ginagawa mo at bakit ka nandoon sa kumpanya ni Mr. Samonte? You want to compete with my business? For what? To destroy me? Agad na tanong ni Dale. Hindi ganoon, Dale. Gusto ko lang maipakita kung ano ang kaya kong gawin. Kung makakaya, bakit ang talunin? Pero sa tingin ko, ay mali ako dahil naghangad ako na makakaya ko nga. Pero I'm sure na hindi ka papayag na mangyari iyon. Paluwanag niya kahit ang alam niya ay mali siya, na alam niyang magagalit ito sa kanya. Proud talaga ako sa'yo. Sabay iling ng ulo nito at tila mainit ang ulo ni Dale ngayon. Why don't you try working with him? At nang malaman mo ang sagot sa tanong mo. I won't stop you, Sofia. Go on, kung saan ka masaya. Singhal nito. Hindi na nagawang magsabi pa ni Sofia kay Dale kung ano ang dahilan niya. Dahil naunahan na siya ng takot at kaba sa kanyang dibdib. Hindi na niya naipaliwanag na maayos kung bakit galit din si Sofia nang makita niyang nandoon si Christine sa mansyon. Katahimikan ang namayani sa dalawa hanggang sa marating nila ang mansyon ng mga magulang niya. Nagtaka na lamang ang mga magulang ni Dale nang lagpasan sila ng dalawa. Ano nangyayari sa dalawang iyon? Takang tanong ni Aliyah sa asawa niya. Parang sa atin din, love. Alam mo na. Sagot ni Alec. Siya nga, huwag mo sila igaya sa atin dahil iba sila. Iba din tayo. Kahit matanda ka na, mahilig ka pa din. Naikinatawa ni Alec. Parang hindi ka naman napapaungol sa sarap kapag ginagawa natin yun. Naikinainis ni Aliyah kaya niya natampal ang bibig nito. Ang ingay mo, Alec. Maghanap ka na nga ng kausap mo. Tila naaasar siya. Iniwan niya na ang kanyang asawa na patawa-tawa lang ito at dumiretso ito sa ikalawang palapag para makinig kung nag-aaway ba ang dalawa. Na paano yung ulo mo, Dale? Ano nangyari sa tuhod mo? Sunod-sunod na tanong ni Sofia nang makita niya itong nagtanggal ng kanyang suot na pants. Hindi sumagot si Dale at nagtungo na ito sa loob ng closet. Sunundan siya ni Sofia habang namimili ito ng t-shirt na maisusuot niya. Bahagyang niyakap ni Sofia ang malapad na likod ni Dale, sabay buntong hininga. Humalik pa ito. Concerned ka ba talaga sa akin? O mas concerned ka pa kay Samonte? Singhal ni Dale at pakiramdam ni Sofia nagsaselos ang kanyang asawa. Nag-aalala ko sa iyo, Dale. Wala pa naman kasi yan kahapon nung umalis ka. Sino bang may gawa niyan at masasakal ko siya? Nainis niyang sambit. Si Christine. Mabilis niyang sagot na ikinainis ni Sofia dahil ito din ang may kagagawan kaya humantong sila sa ganitong hindi pagkakaintindihang dalawa. Puwisit na Christine na yan. Hey nako, kapag nakita ko yung bruha na yan, hindi lang saka lang aabutin niya sa akin. Nanggigigil niya sambit na ikinangisi ni Dale. Yung itsura kasi ni Sofia ay parang timang dahil sobrang naiinis siya sa bruhang si Christine na iyon. Shhh! Sabay takip ng daliri niya sa bibig nito. Hayaan mo na siya. Baliw na nga lang yung tao. Papatulan mo pa ang kabaluan niya. Na ikinakunot ng noo ni Sofia. Ano? Baliw si Christine? Takang tanong niya habang nakasunod siya kay Dale palabas ng closet. Yap, baliw na siya. Nabaliw siya dahil namatay ang kanyang anak. Na ikinangawi ni Sofia. Hindi mabubuo ang bata kung hindi niyo ginawan dalawa. Kaya anak niyong dalawa ni Christine. Giit nito. Hindi ko sure kung akin ang batang iyon. I think she's not Christine. At pinaglololo ko lang niya ako. Ginagamit niya lang ako, Sofia. Na ikinagulat nito. Paano mo nasabi yan, Dale? Nagtataka niyang tanong. Tinabihan ni Sofia ang kanyang asawa mula sa gilid ng kama. I remembered everything. Why we had an accident before.
I found out her secret. She's not Christine, and she's just pretending to be. Pagtatapat nito, ha? E di kung ganun, sino siya? Tanong nito pero may part pa din sa kanya na nasaktan siya. Dahil mas pipiliin niya talaga si Christine kung hindi lang nagpapanggap na ibang tao si Christine. Dahil alam niyang ito ang tunay na mahal nito. Nakangusong nakaupo sa may sofa si Sofia habang nanonood ito ng horror movie at tila wala naman itong naiintindihan sa pinapanood niya dahil kanina niya pa pinag-iisipan ng tungkol sa sinabi ni Dale. Nang malaman niya na may kakambal pala si Christine at yung tunay na Christine ay patay na. Napangiwi na lang ito. Sabay singhap niya dahil hindi siya mapakali sa kinaupan niya. Naiinip na din siya sa kakaantay kay Dale dahil kanina niya pa ito inaantay. Ang tagal naman niyang magluto ng popcorn. Kanina ko pa gustong umuya. Natatakam na ako. Ay, ano kayang ginagawa nun? Tanong niya kaya nagtungo siya ng kitchen para tingnan ito. Ay, palaka! Gulat niyang ani na magkasalubungan sila sa may pagliko patungong kitchen. Nagulat si Sofia dahil sa suot na maskara ni Dale na pang-horror. Baliw ka na ba, Dale? Halos tumayo lahat ng balahibo ko sa'yo. Ano bang nakain mo't nagsuot ka ng nakakatakot na maskara na yan? Galit na ani nito, ngunit si Dale ay patawa-tawa lang. Dale! Matigas niyang sambit. Sorry na. Paano kasi imbes na matakot ka sa pinapanood mong horror nakatulala ka lang dyan? Kanina pa kaya kita pinagmamasdan dito. Kaya ako nalang gumawa ng way para matakot ka. Anya na ikinanguso ni Sofia sabay habulot niya sa bowl na may lamang popcorn. Saka ito nagtungo sa sofa para doon lantakan ang popcorn na kanina niya pa gustong kainin. Nagtaka si Sofia nang umupo si Dale sa kabilang sofa, imbis na tabihan siya nito. Hindi na lamang niya ito pinansin at baka pagmula na naman ito ng kanilang pagtatalo. Nang maubos na ni Sofia ang popcorn ay napansin na lang niyang si Dale naman ngayon ang may malalim na iniisip. Siguro iniisip ni Dale si Christine, kaya no choice si Sofia kundi hayaan siya na huwag na lamang pakialaman at ayaw niyang guluhin ang isip nito, lalo na kung bigla na lang sumasakit ang kanyang ulo dahil sa malakas na pagpukpok ni Christine sa ulo nito. Dale, una na ako. Naikinalingon naman niya. Malungkot ang mga mata nito nang makita ito ni Sofia. Yes. Sumunod ka na lang sa kwarto kung inaanto ka na rin. At tutulog na ako. Ngumiti lang siya bilang pagtugon nito. Malungkot na umakyat si Sofia patungo sa kwarto nilang dalawa. Diretso higa siya sa kama habang iniisip niya kung bakit parang may nagbago na naman kay Dale. Kinabukasan maagang nagising si Sofia subalit wala na sa kanyang tabi si Dale nang mamulatan niya ito sa kanyang hinihiga ang kama. Napasimangot siya. Hindi ba siya natulog dito kagabi? Dale, nag-uumpisa ka na naman sa pagiging cold mo sa akin. Sana hindi na lang bumalik yung alaala mo. Ano? Nasaktan ka ba dahil kakambal ni Christine yung inakala mong Christine? Oo, tanggap ko naman na hindi ako mahal mo. Ay, makaalis na nga dito. Agad na inasikaso niya ang sarili. Balak niyang puntahan si Sheila, pero nagdadalawang isip pa siya kung pupunta ba siya doon. Nahiya kasi ito kay Sheila dahil sa ginawa niya kahapon. Nagtataka siya kung paano siya natunto ni Dale. Hindi kaya may contact si Sheila kay Liam? Takang tanong nito. Napangiwi na lang siya. Nang matapos niyang asikasuhin ang kanyang sarili, agad na lumabas siya ng kwarto. Nagtataka ang mom ni Dale lang makita niyang nakasimangot si Sofia. Nasa salas kasi ito na hindi napansin ni Sofia na nandoon ito, nakaupo habang nagkakape. Sofia, iha! Tawag nito. Nagulat si Sofia na magsalita ito. Hindi niya napansin ang mommy nito dahil sa Dale ang kanyang nasa isip. May problema na naman ba kayo ni Dale, iha? Ang aga kasing umalis ni Dale Sabi ko sa kanya na antayin ka niya pero bakit ganun? Ano nangyari sa inyong dalawa? Tinanong ko siya kung bakit ayaw kanyang pagtrabahuhin sa kumpanya niya. Total may talent ka naman sa pagdedesign at malaking tulong ito para sa kumpanya niya. Ewan ko ba dun sana kung ayun? Parang hindi na nagbago. Pero bakit noong nakaraan ang sweet niyo pa naman? Ma, bumalik na pong alaala ni Dale. Nung isang gabi pa po yun nangyari. Nampukpukin ni Christine ang ulo ni Dale. Naikinagulat ng mommy nito. Ha? Hindi ko alam. Hindi niya sinasabi sa akin. Kaya pala napansin ko na lang na may kakaiba sa kanya ngayong araw. Ma, hindi daw po si Christine yung nakasama niya that time nung iniwan ko siya. Kambal daw po ni Christine iyon. Diretsyang sabi niya na ikinanganga naman ito. Oh my.
Parang feeling tuloy ni Sofia ay alam din ng kanyang mommy kung bakit naging ganoon na lamang si Dale kay Sofia. Tapid ng umiti ito. Okay lang, Mom. Kung hindi talaga ako kayang mahalin ni Dale ay naiintindihan ko naman po siya. No, Iha. Ako ang bahala sa'yo. Kung binabaliwala ka man ni Dale ngayon, gusto ko ding maranasan ni Dale kung ano mga pinaparanas niya sa'yo. Ako ang kokontrol sa kanya. Sabay ngisi nito. Halika, sumama ka sa akin. Pag-aya nito, saka siya pinasadahan nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Biglang napaisip si Sofia at kinabahan. Pakiramdam niya may binabalak ang mommy ni Dale. Umalis ang dalawa at nagtungo sa parlor. Walang kaalam-alam si Sofia sa gagawin ng kanyang mommy. Na-curious tuloy siya dahil sa kakaibang kinikilos nito. Nagtaka na lamang si Sofia kung bakit nandito sila sa parlor. Ma, anong gagawin natin dito? Takang tanong niya dahil sa nandito sila sa sikat na parlor. Mga artista at mga bigate na tao may kakayahang makapasok dito sa parlor na ito. Ako nang bahala sa iyo, Iha. Makikita mo at magugulat ka na lang. Anya na ikinataka ni Sofia. Agad na inisakaso ng mga empleyadong nandito sa parlor si Sofia, habang si Aliyah ay may naiisip na naman paraan kung paano ang gagawin niyang mga hakbang para sa kanyang anak na si Dale. Iniwan na muna niya si Sofia sa mga kakilala niya mga empleyadong nandito dahil may ibang bagay pa itong aasikasuhin para sa kanyang susunod na plano. Kasalukuyang abala naman si Dale sa kanyang opisina. Halos tutok na tutok siya sa kanyang trabaho dahil sa dami ng kanyang ginagawa. Nang bigla ang pagdating ng kanyang kuya. Hindi niya inaasahan na darating ito ngayon. Prenteng umupo ito sa may sofa. Nagtaka si Dale. Do you know the news? Ngumiwi ito. What about the news? Takang tanong nito. Si Mom, pinapauwi niya si Brent dito sa Pilipinas. Siya na daw muna ang papalit sa pwesto ni Dad. Magtutour daw silang dalawa. Gusto daw mag-relax ni Mom dahil nai-stress na daw mga ito. What? Biglang tanong ni Dale. How did you know? Kay Mom. Tumawag siya sa akin ngayon lang, kaya nagmamadali ako nagpunta dito para ipaalam sa iyo ang bagay na ito. Umiling na lang si Dale. Actually, matagal na ding hindi nakakapagbakasyon ang kanilang mga magulang, kaya ngayon pa lang nila naisipan na magbakasyon. Pero, anong alam ni Brent sa paghawak na isang malaking negosyo kung iba naman ang propesyon nito? Malaking pag-a-adjust ang gagawin ni Brent, at lalong hindi niya magugustuhan magiging secretary niya dahil sa matandang dalaga ang kanyang makikita araw-araw. Ayaw pa naman ni Brent ang ganoon. Siya pa naman yung tipong mahilig sa mga sexy. Sabay ngiwi ni Dale. May inihanda na daw si Mom na papalit sa secretary ni Dad. Nakahanap na siya. I think, ngayon na din ang flight ni Brent. Mamayang gabi, baka nandito na siya. Saad ng kuya ni Dale. Pumayag ka na ba sa gusto nila? Nang hindi man lang nila sinasabi sa akin? Paano kung hindi ako pumayag? Dale, iniintindi ka lang nila Mom and Dad. Ayaw ko nilang istorbohin dahil marami kang ginagawa sa ngayon. Kung sa atin ibibigay ni Dad ang pwesto, hindi din natin maasikaso dahil may kanya-kanya tayong mga trabaho at ginagawa. Ipaubayan na lang natin ang 2 buwan para kay Brent. Pagtatampo si Mom at Dad. Kung hindi mo sila papayagan magbakasyon. Bakit biglaan naman? What happened to them? Nagkibit-balikat na lang ang kuya nito. Pati din siya ay naguguluhan na din. By the way, magpaalam ka kay Sofia. Doon ka na muna sa mansion magstay mamayang gabi. Baka kasi hindi ka na makauwi agad dahil lalasingin kita mamayang gabi. Matagal-tagal na din tayong hindi nagkakabonding. Simula nung wala ka nang maalala, hindi ka na nakakatikim ng alak. Saad nito? Ngumisi si Dale. Sure kuya. After my work, diretso ko sa inyo. Pagpayag niya kahit hindi pa siya nakakapagpaalam kay Sofia. Sumang-ayon na agad siya. Pagdadapit hapon na nang matapos si Dale sa kanyang trabaho, dumiretso siya agad sa mansyon ng kanyang kuya. Nang bigla na lang niya maisipang tawagan si Sofia, subalit naka-off din ang cellphone nito. Maghapon din niyang hindi ito nakausap. Kahit din nung gabi magkasama sila, ay hindi niya ito natabihan sa pagtulog dahil sa kabilang kwarto siya natulog. Kinagabihan, aligaga si Sofia dahil hindi niya makontak si Dale. Hanggang sa maisipan na lang niyang bumaba nang may tumigil na sasakyan. Agad niya itong pinuntahan sa labas ng mansyon upang salubungin niya ito. Ngunit ang pag-aakalang si Dale ang dumating, ay ang mommy at daddy pala nito ang dumating. Nagulat na lamang si Sofia na makita niyang kay dami ng pinamili ng mga ito. Iha, alam kong si Dale na naman nasa isip mo. Don't worry, masusolusyonan na natin yan. Si Dale naman ngayon na maghahabol sa'yo. Anito? Pero kung dumating ang araw na bumaliktad ang mundo niyo, hayaan mo siya, Sofia.
Deserve naman niya ito dahil hindi ka naman niya pinapahalagahan. Hayaan mong siya naman maghabol sa'yo. Nito na ikinailing ng ulo ng kanyang asawa. Han, maiwan ko na muna kayo dito. Dapat hindi mo na ako sinama. Nito dahil kanina pa ito naiinip sa mall dahil sobrang tagal mamili ng kanyang asawa. Napagod siya. Nang maiwan ang dalawa sa sala sa agad na pinahatid sa katulong ang mga pinamiling mga gamit na para kay Sofia sa loob ng kanyang silida. Yun ang mga gagamitin ni Sofia para sa kanyang trabaho na ipinagtaka na lang ni Sofia. Akin po ba lahat ng iyon, ma? Yup. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na ako bahala sa lahat? Bukas na bukas ay mag-uumpisa ka na sa bagong trabaho mo. Titriplihin ko ang sweldo mo para may maipadala ka naman sa pamilya mo. Sige na, matulog ka na. Huwag mo isipin si Dale. Hayaan mo siya. Nandoon naman siya sa kuya niya. Nito. Biglang napayakap si Sofia kay Aliyah dahil ramdam talaga niya ang mga kabutihang ipinapakita nito sa kanya. Kinabukasan, napabalikwas ng bangon si Sofia dahil sa sunod-sunod na pagkatok mula sa pinto. Inaantok pa naman siya sa lagay na ito dahil napuyat siya sa kakaisip niya kay Dale. Nagulat na lamang siya nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang mommy niya na may kasama pa ang dalawang mga bakla na mag-aayos sa kanya. Oh my God naman, Iha. 6:00 na, hindi ka pa naliligo. Hindi ba't sinabi ko ngayon ang umpisa ng trabaho mo? Ano nangyari sa'yo at nagka-eyebags ka na? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hayaan mo sa Dale? Galit nitong Ani. Maligo ka na, Iha, at sila na bahala sa'yo. Nito saka ito lumabas ng kwarto. Napakamot na lang siya ng ulo dahil nakalimutan niya na ngayon na siya mag-uumpisa sa kanyang trabaho. Late na magtungo si Dale sa kanyang trabaho. Tatawagan niya sana si Sofia subalit lobat na ang kanyang cellphone. Balak niya sanang puntahan muna si Brent para batiin ito ngunit tumawag ang kanyang secretary kaninang umaga na may client siyang nag-aantay na saktong nalobat ang cellphone niya. Almost late na siya nang marating ang kanyang opisina pero 15 minutes lang naman. Agad siyang sinalubong ng secretary niya. Sir, mabuti po't nakarating kayo agad. Kanina pa po nag-aantay yun eh. Nito na ipinagtaka ni Dale. Okay, paka-charge na lang ang phone ko. Paki-on na lang kapag nakargahan na ang battery. Utos nito saka ito pumasok sa loob pagkabigay niya ng phone. Pagkabukas niya ng pinto sa kanyang opisina ay nagulat na lamang ito nang makita niyang si Yasmin ang client niya. Ang babaeng classmate niya noong sila'y nag-aaral sa kolehiyo na isa ng sikat na designer ngayon. Kaya siyang kinuha niya. Biglang napatayo ang babae at niyakap niya si Dale na ikinagulat na lamang nito. Hi, nice to meet you again, Dale. Nakangiting bati nito na tipid namang ngumiti si Dale. So, hindi na kita kailangan tanungin pa dahil kilala na kita at kilala mo na din ako. If you want to start your work now, just do it, okay? Oh, ina-expect ko pa naman na mag-uusap tayong dalawa. But anyways, sige, after work na lang. Nito. Nakita kasi ng babae na marami siyang trabaho na tambak na sa paperworks at hindi na din siya pinapansin nito. Lalabas na sana ito nang may biglang pumasok. Ang kuya nito. Sorry. Hingin pa umanhin niya. Bakit, kuya? Pwede ka bang maistorbo saglit? Okay. Anya, habang si Yasmin ay nakikinig sa usapan. Aalis na ngayon sila mom and dad. Dumating na din kasi si Brent at nandoon na sila sa kabilang building. Gusto mo ba sumaglit muna doon? Sure. Mabilis na pagsang-ayon niya. Gusto niya kasi makita kung ano magiging reaksyon nito dahil alam niya na hindi naman ito magtatagal sa pagkakaluklok sa pwesto ng kanilang ama. Marahil ay pihikan nito sa mga babaeng nakakasalamuhan niya. Talagang excited ka na, ha? You got my point, kuya. Sabay ngising nito na ikinailing ng ulo ni Nico. Pwede ba sumama? Singit ni Yasmin na ikinatingin ni Dale. Pumayag naman ito na sumama sa kanila si Yasmin. Ilang minuto lang ay narating na nila ang building ng kanilang mommy at daddy. Pagkarating nila ay agad na tinungo nilang opisina subalit isang babae ang humarang sa kanila. Sir, nasa conference po sila. Ito. Dumiretso naman sila sa conference room. Pagkabukas nila ng pinto ay nandoon na nga si Brent at ang mga magulang nila. Abala sila sa pagtuturo nila. Nalihim na lang na napapatawa si Dale sa itsura ni Brent. Enough, Dale. Mahinang ani ng kanyang kuya dahil halata niya ang pagngisi nito. Oh, mga iho. Mabutit nandito na kayong dalawa. Ito. Napatingin na lang siya sa kasama ni Dale. And who are you? Tanong nito sa babae. Tipid na ngumiti si Yasmin. Mom, siya si Yasmin.
Ang bago kong designer. Agad na sagot ni Dale. Napangawi ito. Mas better pa kung si Sofia ang kinuha mo, iho. Ang asawa mo. Pagdidiin ng kanyang mommy. Nagkibit balikat na lang ang kanyang ama nang mapatingin ito sa kanya. Bahagyang nalapitan niya sa Brent. By the way, Brent, alam kong pihikan ka sa mga babae. But I know na magugustuhan mo talaga magiging secretary mo. Ilang minuto na lang ay darating na din siya. Anito, ito na ang pinakahihintay ni Dale na makita niya kung paano magre-react si Brent. Sure, tita. Alam kong hindi mo ako bibiguin. And Dale, ibang klase ata yung pagkakamisi mo sa akin. Nandito ka ba para pagtawanan ako? No, I just came here to congratulate you. Sagot dito. Napatingin na lang siya sa kanyang mommy na may pagngisi din. Nang may biglang nag-click sa may pinto. Umawang ng konti iyon. Halos ang lahat ay doon, nakatingin sa may pinto. Unti-unting bumukas ang pinto. Isang mapuputing hita ang bumungad sa kanilang harapan dahil yun ang unang bumungad sa pinto. Kinabahan si Dale nang tuluyang bumukas ang pinto. Bumungad sa kanilang harapan ay isang babaeng sopistikada na hindi nila aakalaing lahat dahil sa bagong transformation nito. Pinasadahan ni Dale mula paa hanggang sa papaitaas ang tingin nito. Tinitigan niyang mabuti ito at napagtanto na lamang niya na asawa pala niya ang nasa kanyang harapan. Ang nasa harapan nilang lahat. At siya naman ngayon ang nagulat dahil hindi niya inaasang si Sofia ang magiging secretary ni Brent. Sofia! Sambit niya ngunit hindi siya nito pinansin dahil na kay Brent ang tingin nito. Kaya naman kumuyom ang kanyang kamao dahil sa galit na nadarama niya.